Low. Low sound. Hello, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hello po. Good morning. Ayan. Alam ko po na ang iba sa atin ay hirap pa gumising ng umaga. Ano ho? Sarap matulog niyan. Pero salamat po sa Panginoon sa kalakasan at pag-iingat na makarating po dito ngayong umaga. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At pwede po ba nating batiin ng bawat isa na may kagalakan at may ngiti. Ipakita po natin sa ating mga ngiti na ang Diyos po natin ay buhay. Amen? Di po ito ordinary Sunday. Ito po ay isang paalaala na ang ating Diyos ay buhay. Amen? So, sige po. Inaanyayahan ko po kayo na at least 30 seconds or tayo po ay manalangin individual. I-prepare po natin ang ating mga sarili, ang ating isipan, ang ating mga katawan sa umagang ito. Magpasalamat ka sa Panginoon kung ano yung rason kung bakit tayo nandirito, kung bakit tayo maaga. Magpasalamat ka, alalahanin po ninyo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat o Diyos. Unang-una sa buhay at kalakasan, patuloy niyo pong ibinigay sa bawat isa na nandirito. Salamat po o Diyos sa pag-iingat, paggabay na pumunta po dito sa lugaring ito ng maaga o Diyos. Hindi po ito ordinaryong service. Hindi po ito ordinaryong linggo lamang, Panginoon. Ito po ay isang paalaala sa amin na ikaw po ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan para sa amin, Panginoon. At pagkatapos ng 3 araw, ikaw po ay nabuhay. Salamat po o Diyos sa inyong pagmamahal po sa amin. Romans chapter 5 verse 8. Ganito nyo po ipinakita yung pagmamahal nyo po sa amin. Binigay nyo po ang inyong sarili para sa amin. Para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya hindi sapat itong mga awitin, hindi po sapat yung pagsasalita po namin, hindi po sapat yung mga kakayanan po namin, hindi po sapat yung sarili namin upang ibalik, Panginoon, yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo. Kaya marapat lamang, O Diyos, na ikaw ay pasalamatan. Before we start, Panginoon, we thank you. We humble ourselves before you, Holy God. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Nagpapalinis ng aming mga karumihan. Linisin niyo po ang aming isipan. Yung mga kasalanan, maliit, malaki, hayag man o hindi, Panginoon, linisin niyo po, Panginoon. Pakabanalin niyo po kami bilang isang niyo pong lingkod ngayong umaga. Dalangin ko po, O Diyos, na
itong buong service ay magpakilala ka po sa amin bilang isang Diyos na buhay. Bilang isang Diyos na nagbabago ng buhay, Panginoon. Ang pagdalo po namin dito ay magbigay ito ng kalakasan sa amin bilang isang mananampalataya, O Diyos. Lalabas po kami dito sa templong ito na mayroong kagalakan at panibagong kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Kaya po salamat po, Panginoon. Huwag niyo po sanang hayaan na matatapos po itong buong service na hindi po namin nararanasan ang inyong presensya. Ngayon pa lamang po, Panginoon, magpakilala ka. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami dito po sa kalagitnaan ng aming pagsamba. Kung meron pong mga pinagdadaanan ng aming mga kapatiran, Father God, sa aming pagsisimula ng pagsamba ay ikaw po ang siyang humawak na kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng tapang at kalakasan at pag-asa, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Hindi ko po alam yung mga kalalagayan ng bawat isa. Pwedeng meron silang bigatin, may kinakaharap na challenges sa kanilang buhay, pwedeng excited, pwedeng may kagalakan. Hindi ko po alam, O Diyos, kayo lamang po ang nakakaalam ng kanilang puso, ng kanilang isipan ngayong umaga. Kaya po ang dalangin ko po, anuman po ang pinagdadaanan po namin ay makita ka po namin ngayong umaga, kumilos ka, O Diyos, magpakilala ka. Sa aming pong kakainin ngayong umaga, ang inyong pong salita, maging kabusugan po namin ito, Panginoon. Nawa ang lahat po ng maitatanim po sa aming isipan, lahat po ng mapapakinggan po namin ay mamunga, tumubo, at makita po sa aming mga buhay, Panginoon. Makita ka bilang isang Diyos. Makita ka bilang isang makapangyarihang Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala. Ito pong pananambahan po namin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay, kung may mga Biblia po kayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Mark chapter 16 verse 1 to 8. Hayaan nyo po na basahin ko po ito sa wikang Tagalog. Muling nabuhay si Jesus. Makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Dahil napakalaki ng batong iyon, pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. Kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila roon ang isang kabataang lalaking nakasuot na puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila. Pero sinabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Tignan nyo ang pinaglagyan ng bangkay niya. Pagkatapos sinabi ng lalaki sa kanila, lumakad na kayo, sabihin nyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro na mauna siya sa inyo sa Galilea.
doon nyo siya makikita gaya ng sinabi niya. Last verse, kaya lumabas sa libingan ang babae at tumakbo dahil sa matinding takot. Wala silang pinagsabihan dahil takot na takot sila. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pananambahan sa pamamagitan po ng mga awitan. Ihanda po natin po ang ating mga sarili. Handa na po ba kayo? Amen. Sige po, tinatawagan ko po ang ating worship team. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang masayang pagkabuhay po ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At salamat sa kanyang biyaya at patuloy po tayong naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya marapat lamang po siyang awitan. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Diyos. Amen. Marapat lamang po siyang bigyan at alayan po ng mga papuri sa pamamagitan po ng awit. Atin pong i-celebrate ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po'y umawit.
For the last time, let us sing this song as is a prayer of thanksgiving for all His sacrifices in the cross. And all of us celebrating the life of Jesus, that He overcome death and that He has risen from the death. We sing, death could not hold you. Death could not hold you. There's hope before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring with the praise of your glory. For you were raised to life again. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal, You Jesus. have no equal. Now and forever, God, you reign. Amen. yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, sa araw po na ito na kami po ay pinagtipon-tipon ninyo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong napakalaking biyaya sa amin pong mga buhay. Ito ay ang akuin ng aming mga kasalanan at kami po ay iligtas sa amin pong mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagmamahal na walang pagdadalawang isip at walang kondisyon. Maraming salamat, O Diyos, sa pinakamataas na pagmamahal na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil hanggang ngayon ay tinatamasa po namin ang pagmamahal na iyon. Kahit kami po ay marami pong pagkukulang, kahit na kami po ay nagfo-fall short sa inyong kalwalhatian, pero salamat dahil patuloy po naming tinatamasa ang inyong walang kondisyon na pagmamahal, O Diyos. Kaya salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin po at pinasasalamatan ngayong araw. Maraming salamat. At kami po ay patuloy at habang buhay na magpupuri sa Diyos na mapagtagumpay at sa Diyos na buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yun, praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Napakasarap po na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Higit po sa araw po na ito, no? Hindi po aksidente na tayo ngayong umaga ay itong service po natin ay maaga. No, dahil ito po ay Resurrection Sunday. No, we remember kung paano po nabuhay ang ating pong Panginoon. No, kaya po purihin po ang Panginoon sa Celebration Sunday po ito, mga kapatid. We celebrate the resurrection of our Savior, ating pong tagapagligtas. Kaya nga po, indeed, He is risen and He is alive, mga kapatid. Ang ating pong Panginoon ay buhay at siya'y muling nabuhay. Amen po ba? Kaya po, tayo po'y sandaling manalangin sa oras po na ito. Ama naming banal, ikaw po ay pinupuri at pinapasalamatan po namin sa buhay po ng aming Panginoong Jesucristo. We praise you, we glorify you, we honor, and we lift your name on high. Dahil po sa ginawa niyo pong ito para po sa amin, na ibinigay niyo po ang inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay at pagbayaran ng aming kasalanan, ay siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo, siya'y inilibing at pagkatapos ng 3 araw ay siya'y nabuhay magmuli.
Kaya po, Ama, dahil po sa bagay na ito, meron kaming pag-asa at tiyak po ang aming kaligtasan. Kaya po sa sandaling ito ay ayaan mo na itaas namin ang iyong pangalan, papurihan ang aming pangalan, ang inyong pong pangalan sa umaga pong ito. At Ama, bilang tutunghay kami sa inyo pong salita, igit itong salita mo po na pag-aaralan namin, pagbubulay-bulayan namin, ay higit na mas maunawaan po namin kung paano nga po ba nabuhay ang aming Panginoong Jesucristo. Ano po ba yung nangyari nung umaga pong iyon? Kaya po, dalangin po namin sa banal na Espiritu na nananahan po sa amin na kami ay tulungan at bigyan ng karunungan, ng katalinuhan upang mas maunawaan po namin ang katotohanan mula po sa inyo pong salita. Regardless of how I prepare is your word, Lord, kung sino yung maghahayag nito, kundi we know and we believe there is a power in your word, Father God. Kaya po alam po namin ay mayroong mga buhay na mababago, may matatransform na buhay sa pakikinig nila po ng inyo pong salita. Kaya po dalangin po namin sa umaga pong ito ang isang makabuluhan at banal na inkwentro po ngayon pong umaga pong ito. Dalangin po namin ang inyo pong presensya, O Lord. Maranasan po namin ang inyo pong presensya. Kaya dalangin ko po sa bawat isa na nandito ay inyo po silang katagpuin, inyo po silang kausapin, inyo pong i-reveal ang katotohanan ng inyo pong salita sa bawat isa na nandito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So welcome po ulit. Congratulations po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon dahil nagising po kayo ng maaga. Amen po ba? Nakaligo po tayo ng maaga. So ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa the empty tomb and the living Christ. So yan po ang pag-uusapan po natin yan, na ang tomb, ang libingan ay empty. No, walang nandoon. At kundi ang ating po rin pong Panginoon ay nabuhay. Kaya po yung binasa po ni kapatid na Jerry sa Mark chapter 16 verse 1 to 8 ay muli nyo pong buksan ng inyong pong mga Biblia upang basahin po natin ang mga talata pong ito. Sabi po dito sa Mark chapter 16 verse 1 to 8. Yan. Verse 1, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week. So kaya po tayong may sunrise service mga kapatid dahil maaga, madaling araw po ito nangyari. Sabi diyan, very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb. And verse 3, and they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb. Verse 4, but when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Verse 5, as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Verse 6, don't be alarmed. He said, you are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. In verse 7, but go, tell his disciple and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. And verse 8, trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, makita po natin dito mga kapatid, na ito pong pag-uusapan po nating talata ay isa po sa pinakamakapangyarihan at pinaka-importanteng passage in all scriptures. Ito po ay pinakamahalaga at importante at makapangyarihan na talata sa Biblia mga kapatid because it's talk about the resurrection of Jesus Christ. No, ito po ay patungkol kung paano po nabuhay muli
ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kasi kung titingnan po natin yung 3 araw nagdaan, that the death of Jesus on the cross seems like the end. Diba? Yung nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y napako, nung Biyernes. No, parang yun na po yung katapusan para po sa kanila. Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And the disciples had scattered. Nung after po, nung ipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang mga disipulo, mga kapatid, ay nagwatak-watak. Ay hindi naman po nagwatak, kumbaga, nagkanya-kanya na po sila ng lugar na pinuntahan. May mga bayan na po silang, meron umuwi sa sariling bayan, yung iba, lumayo at nagtrabaho. Meron ding women na umiyak, di ba? Nabasa po natin dito, nandun si Mary Magdalene, si Mary, ano po ni James, na nakita nila na pinako ang Panginoon. Talagang naluha po sila. At nakita rin natin that the body of Jesus had been buried in the tomb. Di ba? Yan po ang isang katotohanan na siya inilibing pagkatapos niya pong mamatay. That yung Saturday po na yon is a silent day. Diba? Silent day po yon after ng pagkapako po ng ating Panginoong Jesucristo. The next day ay silence day. Sobrang tahimik po nun. And look at, parang kung titingnan po sa panahon po nila, sa senaryo po nila na nandun sila, na iisipin nila o nararamdaman po nila na parang nagtagumpay ang kaaway sa pagkamatay po ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Good Friday, yun yung pinako ang ating Panginoon. The next day, the silent day. Kaya naramdaman nila na parang natalo ang ating Panginoon. Na wala na tayong pag-asa. Dahil yung Messiah na inaantay natin ay, yung tagapagligtas na inaantay natin ay namatay. Diba? Na kaya ang iniisip nila na parang nagtagumpay po ang kahawa. Na yung kamatayan ng ating Panginoon is a final word. Wala na, yun na yun. Wala nang kasunod. Kaya ito pong pag-uusapan po natin mga kapatid, the resurrection of Jesus Christ, the empty tomb is the center of Christian faith. Ito po ang sentro ng ating pananampalataya. That everything we believe, lahat ng pinaniniwalaan natin, lahat ng sinasabi ko po dito sa harapan, no, everything I preach and everything we hope, yung pag-asa po natin, ay nakaangkla po dito sa katotohanan ito mga kapatid, that Jesus Christ did not stay in the grave. Ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi na natili sa libingan because He is alive. Siya po ay buhay. Yan po ang sentro. Diyan po nakalagak ang ating pananampalataya mga kapatid, that our Lord Jesus, our Savior, did not stay in the grave. Hindi siya nanatili sa libingan. No? Nung pumunta ang 3 babae, wala silang natagpuan dahil He is alive. Siya po ang buhay. Kaya po mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ang Diyos na kinakatagpo po natin sa oras na ito ay Diyos na buhay, mga kapatid. Ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na pinapanalanginan natin ay Diyos na buhay, mga kapatid. Because if Jesus is still dead, kung ang ating pong Panginoon ngayon ay patay, our faith is empty. Ang pananampalataya po natin ay baliwala. Ang pag-asa natin ay wala. Yung inaasahan nilang Savior, yung inaasahan nilang Messiah na magliligtas sa kanila, yung hope nila ay wala. Same with us mga kapatid, if Jesus still dead, no? Our sin are not forgiven. Ang kasalanan po natin ay walang kapatawaran kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nanatili pong patay. Kaya this is the foundation, the center of our Christian faith mga kapatid, that our Lord Jesus Christ did not stay in the grave. He is alive. So, ibig sabihin niya, mga kapatid, yung pag-asa ay buhay. Yung pag-asa na meron na tayo ay totoo. Di ba? Yung kapatawaran sa kasalanan po natin ay available. Di ba? Dahil ang Diyos natin ay buhay. No? Yun po yung katotohanan nun. If Jesus is alive, no, Jesus is alive mga kapatid, eternal life is secure. Yung buhay na walang hanggan po natin ay sigurado at tiyak dahil ang ating pong Panginoon ay buhay.
Kaya ito pong passage na pag-uusapan po natin mga kapatid, it's not just an information kung paano nabuhay ang ating Panginoong o ano yung senaryo nung nabuhay magmuli ang ating pong Panginoong Kristo. It gives life. Buhay ito mga kapatid, nagbibigay ito ng buhay. It tells us that Jesus is alive. It tells us the sorrow, yung sadness, yung pain, di ba? Naging joy, naging faith, yung naranasan po ng mga disciple ng ating Panginoon. No? So, ang ating Christian faith, mga kapatid, ay nakalagak po sa Diyos na buhay. O sa buhay ng tagapagligtas. Kaya po, mas tingnan pa natin ng mas maigi, mas careful at mas malalim kung ano po ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon patungkol po sa mga talata pong ito. What God is saying to us in this scripture. Una, makita natin mga kapatid, sabi diyan, when the Sabbath was over, yung Sabbath po mga kapatid, yun po yung araw ng papahinga, pamamahinga. Kaya nga po yung sabi ko kanina, yung Saturday is like a silent day po sa kanila. Kasi Sabbath, ibig sabihin, rest ka lang, bawal ka magtrabaho. Yun po yun. When the Sabbath was over, mga kapatid, nandun po yung tatlong babae. Si Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome. Ito pong tatlong babae na to ay tigasunod po ng ating Panginoong Jesucristo, nakikinig po sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, naglilingkod po sa ating Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat, mahal po nila ang ating Panginoong Jesucristo. At itong tatlo pong babae po na to ay nakita po nila kung paano pinahirapan ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita rin po nila kung saan inilibing ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay sila'y babalik to honor Jesus. Sabi diyan, bought spices so they might go to anoint Jesus. Yung spices po dito mga kapatid, yung pabango po dito, ay hindi po ito ginagamit para imami, sa pagmamami po, pagpipreserve. Kundi sa kanila po kasing kultura mga kapatid, ay mahalaga po ito. Ganun po sila nag-o-honor ng patay. Na kung saan po, bibili sila ng pabango para pabanguhan, para hindi po ganun kalala yung amoy kapag po nabubulok na yung katawan. So yun po yung kultura nila kung paano po sila magbigay ng parangal sa mga patay. No? Pumunta po sila, bumili po sila ng pabango. Ganun po nila pinakita yung pagmamahal po nila sa ating Panginoon. In respect sa ating Panginoon, despite dun sa puso po nila na masakit, malungkot, nagigrief, nagsasuffer, but still, their hands are still serving kahit patay na po yung kanilang master. No? Kung titingnan po natin, na maganda po yun mga kapatid. No? Sa kabila po ng kalungkutan nila, hindi po nawala yung devotion nila sa ating Panginoon. Despite dun sa sakit na nararamdaman po nila, hindi po nawala yung kanilang katapatan sa Panginoon. Despite dun sa kalungkutan, sa sadness, did not keep them from coming to the tomb. Diba? Malungkot na sila, nagigrieve na sila, masakit na yung nararamdaman po nila, pero hindi po yun nakapagpahinto sa kanila para pumunta po dun sa libingan. Because of their love, devotion, and respect, dun po sa ating Panginoon, talagang nag-eager po sila na pumunta doon sa libingan to anoint the body ng ating Panginoong Kristo. But we must notice something very important mga kapatid. Makita po natin na they were not expecting a resurrection. Ang dahilan po ng pagpunta po nila doon is to anoint the body ng ating Panginoong Kristo. Kaya po sila bumili ng pabango para buhusan, i-anoint, no? Para ano po yung amoy. So they were not expecting a resurrection. Hindi po nila inaasahan na buhay ang ating Panginoon. They were not coming to celebrate victory. No? They were not coming to meet a living Savior. Hindi po yun yung dahilan kung bakit sila pupunta doon sa libingan. Ang dahilan lang nila is to anoint the body ng ating pong Panginoong Jesucristo.
Diba? They were coming to take care of a dead body. Yun lang. Ang dahilan po ng tatlong babaeng to, ni Maria Magdalene, ni Mary, at ni Salome, mga kapatid, na i-anoint po ang katawan ng ating mga kapatid. Ano pong katotohanan natin makikita dito? Even though closest to Jesus struggled to believe. Nasabi ko po kanina na itong tatlong babae pong ito ay tigasunod, nakikinig ng pangangaral po ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kasama din po sila ng ating Panginoong Hesukristo. Pero makita ang katotohanan dyan mga kapatid, kahit ang mga malalapit kay Jesus ay nakaranas din ng pagdududa at hirap sa paniniwala. Diba? Na kahit gano'n ka-close na sila kay Jesus, nung mga panahon pong ito, nag-doubt sila. Diba? Hindi nila maunawaan. Pumunta lang sila sa doon to anoint Jesus. Kaya nga po nung habang naglalakad po sila, sabi doon, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Yan po yung pinag-uusapan nila, yan yung conversation nila. Sino kaya yung magbubukas nung harang, nung malaking harang doon sa libingan? At mahalagang tanong po ito mga kapatid, no? Kasi yung stone na to, hindi lang po ito basta maliit, kundi mabigat po talaga to. It was heavy. It was too much for them to move. Kahit tatlo po sila, hindi nila kaya itong pagulungin o buksan. Kaya nakita po nila na yun yung malaking obstacle na kakaharapin nila, despite dun sa eagerness nila na pumunta doon, nandun yung doubt, nandun yung struggle nila na sino? Sino yung magbubukas niyan? No? Ganon din tayo minsan mga kapatid. Minsan mauna nating nakikita yung burden. Una nating nakikita yung problema. Nakikita natin yung mga imposibleng bagay. No? We wonder kung sino ang tutulong sa atin. We wonder kung paano mariresolba yung mga bagay o problema o mga mabibigat na dalahin po natin sa buhay. Di ba? We wonder kung paano natin malalagpasan yung mga problema, challenges at pagsubok na meron tayo sa buhay. Sometimes ganun po. Same sa kanila mga kapatid. Nakita agad nila na sino ang magtutulak nun. Kaya nga po mga kapatid, makita natin dito sa senaryo pong ito, ang katapatan po sa Diyos ay hindi laging nangangailangan ng lubos nating maunawaan ng lahat. Ba, yung faithfulness po natin sa ating Panginoon ay hindi kailangan na malaman natin, maunawaan natin agad kung ano ang plano ng Panginoon. Despite na malabo, hindi natin alam kung ano ang ginagawa po ng Panginoon, mga kapatid, maging tapat pa rin po tayo sa Kanya. Kasi ganito po yung nangyari sa tatlong babae. No, they did not understand everything God was doing. Despite dun sa paglilingkod nila sa Panginoon, yung pakikinig nila kung paano ito ipinangaral ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon. Kasi bago pa po ito mangyari mga kapatid, nababanggit na po ito ng ating Panginoon, yung mangyayari po sa Kanya, yung crucifixion, yung paglilibing, at yung muling niyang pagkabuhay. Pero sa tatlong babae po na to, magulo, hindi po nila maunawaan, but di agad sila naniwala na mabubuhay ang Panginoon, pero nandun pa rin po yung puso nila na pumunta. They still showed up mga kapatid. Despite dun sa doubt, despite dun sa hindi nila maunawaan, gusto pa rin nilang i-honor ang Panginoon dahil po sa kanilang pagmamahal. So makita po natin mga kapatid, their faith was not perfect, but it was real. Yung kanila pong pananampalataya ay hindi perpekto, pero totoo. Ganon din sa atin mga kapatid, mahalaga po na hindi perpekto ang ating pananampalataya, pero dapat totoo. Kasi yun po yung faith na meron to, yung tatlong woman na to. Yung pananampalataya nila ay hindi ganon ka-perpekto, pero totoo, mga kapatid. Di ba? Real yung kanilang pananampalataya. So many of us, mga kapatid, like this woman o women, na kung saan we go through sa mga bagay buhay po natin. May mga confusion po sa buhay po natin. May mga pinagdadaanan po tayo sa buhay. May mga disappointment po tayo sa buhay. May mga katanungan po tayo sa buhay. And we do not always understand God's plan. No, may mga panahon po na hindi po natin maunawaan, maintindihan ang plano ng Diyos. No?
But faith is not about all the answer, mga kapatid. Hindi natin kailangan malaman lahat ng kasagutan. Faith is about continuing to trust God even when we do not fully understand. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pananampalataya natin ay tungkol sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos maunawaan ang kanyang plano. Kahit minsan malabo, kahit minsan masakit yung mga pinagdadaanan po natin, ang faith po ay pagpapatuloy ng pagtitiwala po natin sa Diyos. Despite ng mga pinagdadaanan po natin, despite ng mga doubts po natin sa buhay, ang pananampalataya po ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos. No? Kaya mga kapatid, maybe some of us right now ay nagtatanong, why is this happening to me? Bakit nangyayari yung mga bagay na to? Where is God? Maybe may mga ganyang question po tayo sa buhay. Tulad ng mga babaeng ito, mga kapatid. But God calls you to remain faithful. No? Tinatawag po tayo ng Panginoon, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na despite po sa mga bagay po na yan, ay manatili po tayong tapat. Keep walking, keep trusting, and keep showing up, mga kapatid, tulad po ng ginawa ng tatlong babae na to. Na hindi nila maunawaan, no? May pain na sila, may suffering na sila, may kalungkutan na silang pinagdadaanan, but still they keep going, keep on showing up. Oh? Kaya maganda po ito, mga kapatid. Tinuturo sa atin dito ng tatlong babae po na to, faithfulness in the midst of grief. Katapatan, mga kapatid. Ang matutunan po natin sa mga bagay po na ito. No? And makita rin po natin in verse 4, no, mga kapatid, kung nung nakarating na po yung tatlong babae doon sa libingan, something unexpected already happened. May nangyari na po na hindi nila inaasahan. Di ba, ang tanong po nila, abang naglalakbay po sila, sino yung magro-rolled up? Sino yung magtatabi, magbubukas? Pero in verse 4, makita natin, mga kapatid, sabi diyan, but when they look up, they saw that the stone which was very large and had been rolled away. Bukas na, mga kapatid. Na-roll na, nagulong na. And this is important. Mahalaga po yung bagay po na yun, mga kapatid. Kasi the stone was not too small. Malaki siya eh. Sabi nga po dyan, very large. So ibig sabihin, talagang malaki, hindi nila kayang pagulungin yun. It was not easy to move, and it was real obstacle para po sa kanila. Pero yung impossible ay naging posible, mga kapatid. Yung doubt nila, yung pinag-uusapan nila habang papunta sila, ay meron na palang kasagutan. Na yung inaalala nila kung sino, ay meron na pala. Nung when they arrived, they discovered something amazing, mga kapatid. Bukas na. Ang maganda ng mga kapatid, God had already moved the stone. Binuksan na po. No, kaya kung yung pagbubukas po ng bato dito, mga kapatid, hindi po para makatakas ang ating Panginoon. Hindi po para makita na may nagbukas. Kundi para po ito sa mga witness, mga kapatid. Para pagpunta nila doon, makita nila na bukas na. No? Na makita agad nila na walang laman yung libingan. It empty. Yung tomb na yon ay walang nandun. Kaya po, binuksan na agad ng Panginoon. No? Para po makita nila na wala na. So makita natin doon, mga kapatid, God works ahead of us. Na ang Diyos ay kumikilos. Nauna nang kumikilos ang Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Same sa senaryo po dito. Nagda-doubt pa lang sila, pero ang Panginoon ay nauna na, ang Diyos ay trumabaho na. Ba? Iniisip pa lang nila kung sino ang magbubukas, pero ang Diyos ay binuksan na. Diba? So God works ahead of us, mga kapatid. Ayan po ang yakapin po natin itong bagay po na to. Na ang Panginoon ay kumikilos na sa atin. Nauuna na siyang kumikilos. Diba? Nauuna na siyang gumagawa ng paraan dun sa mga bagay na dinadoubt natin, iniisip natin, o wino-worry po natin.
God had already taken care of the problem, mga kapatid. Niresolbahan na po ng ating Panginoon. So how do you often we do the same thing, mga kapatid? Itong doubt na to. We worry about the future, we stress about our situation, di ba? Yan po ang madalas nating naiisip. Iniisip agad natin kung ano kaya mangyayari. Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Tinitingnan natin, no? We try to figure out everything, mga kapatid. Tinitingnan natin agad. Pero makita po natin, mga kapatid, God is already at work. Kumbaga, tinitingnan, iniisip pa lang natin, wino-worry pa lang natin, pinoproblema pa lang pala natin, mga kapatid, nandun na ang Panginoon na nagtatrabaho na. Inaayos na ng Panginoon. Kaya isipin po natin, mga kapatid, ano yung mga bato sa buhay po natin ngayon? Ano yung mga heavy stone, a very large stone sa buhay po natin ngayon na nahihirapan po tayo, na wino-worry po natin. Yung mga malalaking problema na meron po tayo. No? Mga sitwasyon na hindi po natin maayos. Mga obstacle, mga challenges na imposible nating mapagtagumpayan. Diba? Maybe some of us, there's a stone of guilt, stone of sorrow, stone of fear, or stone of sin, or the stone of helplessness, or the stone of grief, or the stone of hopelessness. Wala ng pag-asa. Mga sakit, mga kalungkutan, mga takot. Ayun yung mga malalaking stone po natin. Pero mga kapatid, gusto ko pong tandaan nyo, mga kapatid. But God can move what we cannot move. Kayang galawin ng Panginoon yung mga bagay na hindi po natin kayang galawin. God can open what we cannot open. Kayang buksan ng Diyos yung mga bagay na sarado na hindi natin kayang buksan. God can do what we cannot do. Kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, mga kapatid. Gaano man kalaki yung problema na yan, no? Kaya po yan ng Diyos. And sometimes without you even realizing, mga kapatid, ang ating pong Diyos ay nag-umpisa ng trumabaho po sa buhay po natin. May sinisimula na ang Diyos na gawin po sa sitwasyon na meron po tayo. Bagamat hindi po natin makita, no? But God is not too late, mga kapatid. It is not behind, and He is already ahead of you. Nauna na siya. May ginagawa na siya. May magandang daanan na inilalagay o inaayos po ang ating Panginoon. At yan ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, mga kapatid. Kaya instead of worrying, we can trust Him. No? Kaya nga po, mga kapatid, if God can roll away the stone from the tomb, He can handle the challenges in my life, in your life, mga kapatid. Kung nakayang pagalawin, buksan ng Panginoon yung napakalaking stone na yon sa libingan, ganun din po sa atin. Gano'n man kalaki yung problema na pinagdadaanan po natin, mga kapatid, kayang-kaya yan ng Diyos na ayusin sa buhay po natin. No? Kaya mga kapatid, instead of worrying, we can trust God. We can trust Him, mga kapatid. Because God has already done what seems impossible. Nagawa na po yan ng Diyos. No? Kaya nga in verse 5, as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. Verse 6, don't be alarmed, sabi po nung lalaki, binatang lalaki nandun, he said, you are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He was risen. He is not here. See the place where they laid Him. Kasi yun po ang unang reaksyon ng isang tao na makakakita ng anghel. No, it's a very special encounter. So ang una mong mararamdaman ay masurprise ka talaga, matakot ka talaga. Pero ang sabi nun dito, huwag kayong matakot. Don't be alarmed. No? Kasi yun po yun. Wala ang ating Panginoon dito. He is not here. He is risen. Sabi niya. He is risen, mga kapatid.
So ito po yung gospel mga kapatid. The resurrection is the victory of Jesus over death. Yan po ang magandang balita mga kapatid para po sa tatlong babae po ngayon. Na hindi lang para doon sa tatlo, yan para din po sa atin. The resurrection is the victory of Jesus over death. At yun po ito po ang dapat maging malinaw sa atin mga kapatid. Jesus truly died, namatay po talaga ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, but He also truly buried. Talagang inilibing po ang ating Panginoon. At dito po pinatunayan na talaga siya'y nabuhay. No? He is not here. Wala ang ating Panginoon. Para po dun sa tatlo na punong-puno ng pain, punong-puno ng sorrow, ng grief, malaki pong balita po sa kanila to. No? He is not here. Why? Because He is alive. Wala po siya dun sa libingan dahil buhay po ang ating Panginoon. And this changed everything mga kapatid. Malaki po ang binago nito simula noon hanggang ngayon na ang ating pong Panginoon ay buhay. Ibig sabihin, death has been defeated. Natalo ng ating Panginoon yung kamatayan mga kapatid. Death is no longer the final word. Parang yung naiisip nila before na parang talo tayo. Patay yung ating tagapagligtas. Patay yung Messiah na inaantay natin. Death is no longer the final word, mga kapatid, kasi buhay po ang ating Panginoon. Sin has been conquered. Napagtagumpayan ng ating Panginoon. And the power of sin has been broken. Ang kapangyarihan po ng kasalanan. At ang laki pang banago nun, mga kapatid, dahil nagbigay po yun ng pag-asa para po sa atin. No? So makita natin mga kapatid, Jesus also a Lord, mga kapatid. Panginoon, Diyos din po ang atin. Kasi His resurrection, mga kapatid, prove His authority and identity. Diba? Na ang ating Panginoon ay may otoridad kahit po sa kamatayan. At nakita din natin dito na siya ay talagang Diyos. It's not just a fully man, but also a fully God. Yung identity po ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, hindi lang ito basta informasyon para dun sa tatlo eh. This transformation, malaki po ang nagbago sa buhay nila nung nalaman po nila to. And sana ganun din po sa atin mga kapatid, na hindi lang po natin basta nalaman o hindi lang tayo basta na-inform na ang ating Panginoon ay buhay. Kundi dapat po malaki po ang epekto nito sa ating buhay. May pagbabago po dapat sa buhay natin mga kapatid because our Savior is alive. Nabuhay ang ating tagapagligtas. Ibig sabihin, sa bagay po sa senaryo po na ito, na patunayan na ang ating Panginoon ay talagang Diyos. Mga kapatid. No? And His sacrifice on the cross was accepted. No? Kasi kung nanatiling patay, nandun ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin mga kapatid, yung sakripisyo niya na ginawa sa krus ng Kalbaryo ay hindi tinanggap ng Ama. Pero dahil siya'y buhay, wala sa libingan, yun ay nagpapakita na yung sakripisyo niya po, yung ginawa niya para sa atin, yung pagbabayad ng kasalanan para po sa atin, ay tinanggap ng Diyos Ama. His sacrifice on the cross was accepted. So means, mga kapatid, salvation is now available to all who believe. All, mga kapatid, sa lahat. Hindi po pinipili, kundi para po sa lahat, itong kaligtasan ito, it's available for all, to all, na magtitiwala at mananampalataya po sa Kanya, mga kapatid. No? Dahil po buhay ang ating Panginoon, tiyak ang kaligtasan, may ino-offer na kaligtasan. So without the resurrection, mga kapatid, the cross will be incomplete. But because Jesus lives, the cross has the power to transform and forgive, mga kapatid. Kaya nung application natin ito, mga kapatid, Christianity is not based on a dead Savior. Hindi po nakabase sa patay na tagapagligtas ang ating pananampalataya o ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Because we follow, we worship, we obey, mga kapatid, a living Savior. We follow a living Savior. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, you can have a real relationship with Jesus.
No? Meron kang tunay na relasyon. Dahil siya'y buhay, mga kapatid. May relasyon ka. You have intimate and deep relationship sa ating Panginoon. Hindi tulad ng ibang reliyon. Buddhism. Wala naman silang relasyon kay Buddha, mga kapatid. Diba? Pero dahil buhay ang ating tagapagligtas, meron po tayong tunay na relasyon sa Kanya. Hindi lang yan, kundi tunay natin siyang nararanasan, yung Kanyang presensya, mga kapatid. Kaya lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa, mga kapatid, mahalaga po na nararanasan natin ang presensya ng Diyos araw-araw sa buhay po natin. Yun po yung katunayan, mga kapatid, nakasama natin ang presensya ng Diyos anuman ang ginagawa natin sa loob ng isang araw. That's why it's very important, mga kapatid, to pray, na ipanalangin natin, na maranasan, na makasama natin ang presensya ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Kasi mahirap po na kapag wala na ang presensya ng Diyos, mag-isa na lang tayo sa buhay. Ibig sabihin, walang guidance, walang provision, walang protection, walang wisdom na nanggagaling sa Diyos kung wala ang presensya niya, mga kapatid. That's why I encourage and challenge each and every one of us, mga kapatid, to pray. Mga kapatid, ask God na maranasan mo palagi sa buhay mo ang Kanyang presensya dahil siya ay buhay. Kaya nandun yung presensya niya, mga kapatid. Hindi siya nanatili sa libingan. Kung siya'y nandun nanatili sa libingan, wala, hindi mo mararanasan ang Kanyang presensya sa araw-araw ng iyong buhay. Because He is alive, His presence ay laging available, mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay. It's always available. That's why you can experience His presence, mga kapatid, because He is alive. And also, mga kapatid, you can trust His promise. Na-assure ko po yan sa inyo, mga kapatid. Because He is alive, mapagkakatiwalaan niyo po ang pangako ng Diyos. Ano man ang pangako ng Diyos sa inyong pong buhay, mga kapatid. Kaya nga, maganda po ito, mga kapatid. Diba? Nakita natin that He is alive. He is risen. Wala siya doon sa libingan. Kaya magpatuloy po tayo, mga kapatid. In verse 7, sabi po dyan, ito maganda, mga kapatid. This is something very beautiful sa talata pong ito, mga kapatid. Because this message is not just for the disciple in general, mga kapatid. Hindi lang para sa mga disipulo. Pero specifically, meron pong minention ang ating Panginoon. Meron po siyang tao na minention dito po, mga kapatid. Sabi diyan, but go, tell His disciple and Peter. Why? Why Peter? Kasi kung titingnan po natin, mga kapatid, si Peter po talaga ang pinaka-close companion ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, aside po dun sa 12, meron pang core ang ating Panginoon. May 3 pa siyang core. At aside po dun sa 3 niyang core, ang pinaka-close niya, pinagkakatiwalaan niya ay si Peter. Pero yung masakit, mga kapatid, yun yung pinaka-malapit sa kanya, pero si Peter din ang nag-deny sa kanya ng 3 beses. Iba pa po si Judas, because Judas, alam naman po natin ang ginawa ni Judas, no? But it is the closest disciple of Jesus, mga kapatid. The closest person, mga kapatid. Maybe sa inyong buhay ay nasaktan na kayo. Same with Jesus. But why is this important, mga kapatid, na minention po si Pedro? Because Peter had failed. Nabigo niya ang Panginoon. Di ba? Binitray niya ang Panginoon. Pinagkanulo niya, itinanggi niya ang Panginoon. He denied Jesus 3 times. He gave into fear. Natakot siya, kaya niya dininay ang ating Panginoon. And he felt shame and guilt. Yun po yung naranasan ni Pedro. From a human perspective, Peter might think, I have ruined everything. Diba? Sobrang close niya kay Jesus, pero he ruined everything. Nasira niya lahat. Diba? I am no longer worthy. Maybe some of us right now, mga kapatid, ay ganito rin. Pwede, we say, we love Jesus, we worship Jesus, but sometimes we failed Him. Diba?
We neglect Him, we disappoint Him, mga kapatid. Maybe some of us, as like Peter, hindi man natin siya ipinagkanulo ng 3 beses, hindi man natin siya idininay ng 3 beses, but sometimes in your life, hindi mo pinariority ang Panginoong Jesucristo. Diba? Maybe sometimes you hurt Jesus. You disappoint Jesus by committing the repeated sin in your life. Pero makita po natin dito mga kapatid, go tell his disciple in Peter. Jesus said, tell Peter, sabihin mo kay Jesus. Kung makita po natin dito, talagang si Peter yung unang na-enkwentro ng ating Panginoon nung siya po'y nabuhay. Kaya mga kapatid, isa lang pong katotohanan na gusto ko sabihin sa inyo. The reason Jesus restores the broken. Gano'n ka man kadurog ngayon, kalala ang nagawa mo ngayon, kayang buuin niya ng ating Panginoon. The reason Christ, the reason Jesus can restore you, mga kapatid. And makita natin, Jesus does not reject Peter. Di ba? Hindi niya na-reject. Kahit na i-deny siya. Jesus does not shame Peter. Hindi niya kinaya. Anong ginawa niya? Jesus calls him back. Tinawag ng ating Panginoon si Pedro. Muli niyang hinila sa kanyang presensya. Muli niyang nilapit si Pedro sa kanya. Ang tawag natin doon mga kapatid, grace. Tawag natin doon, biyaya, habag ng Diyos. Ganon din ang ginawa sa atin ng Panginoon mga kapatid. Tayo ay rebelde sa Panginoon. Tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay lumalabag sa Diyos. Hindi natin sinusunod ang Diyos. Tayo ay nagkasala sa banal na Diyos. Pero Jesus Christ, hinila niya tayo pabalik sa kanyang presensya, mga kapatid. Ang tawag natin doon, grace. Why? Kasi hindi naman natin deserve yun eh. Ang deserve natin, wrath, puot ng Diyos. But because of His great love, hinila niya tayo pabalik. Kaya mga kapatid, yakapin natin tong katotohanan. Gano'n man kalaki yung kasalanan na nagawa mo, Jesus can forgive you, mga kapatid. Kaya kang patawarin ng Diyos. Why? Because He's already did, mga kapatid. Ginawa niya na yan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan niya lang yan nung siya'y muling nabuhay. Kaya mga kapatid, this good news for us. Ba? Have you failed? Have you made mistake, mga kapatid? Have you fallen into sin? Have you felt unworthy, mga kapatid? Have you failed? God. Kaya gano'n man kalala mga kapatid, God can use you again. The reason Christ still calls broken people by name, mga kapatid. That's why the resurrection means there's a forgiveness of failure. The restoration of for fallen. There's hope for the shame. There's a future, mga kapatid, for the one who has fallen and repented. The message of the resurrection is this, mga kapatid. You are not beyond restoration. Kaya kang buuin, kaya kang ayusin ng Diyos, gaano man kalala, kasira ang buhay mo dahil sa kasalanan. God can restore you, mga kapatid. God can use you. And God can forgive you, mga kapatid. Gaano man katindi yan. Kaya nga, hindi siya nanatili na malayo sa Panginoon. He come back. Bumalik po si Pedro. So mga kapatid, grace is greater than your failure, mga kapatid. Ayan po ang katotohanan. Mas malaki ang grace ng Panginoon kaysa dun sa mga pagbagsak natin sa buhay. Saka yung verse 8, mga kapatid, makita natin dyan, the trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Nanahimik lang, wala silang pinagkwentuhan, mga kapatid, ng bagay na to. Umalis sila. Sinabi na nila, pumunta sila sa Galilee dahil doon nila imimit. No? Kasi encountering God, mga kapatid, can overwhelm at first. Sabi ko nga po, ma-enkwentro mo ang Diyos, ma-enkwentro mo ang Hell. Ang unang mo doon ay matakot, ma-overwhelm ka sa sitwasyon. Kaya yun po yung nangyari, mga kapatid, sa bagay po na yun.
So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? What the empty tomb means for us. Ano ba to ang halaga po nito para sa atin? Ano ibig sabihin nito sa atin? Ba? Bakit natin ito pa nag-uusapan? Anong benefits nito mga kapatid? So Mark chapter 16 verse 1 to 8 mga kapatid teaches a deep and life-changing truth mga kapatid. God is working even we don't understand. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi po natin maunawaan. Yan ang sinasabi sa atin ng Mark chapter 16 verse 1 to 8. God removes obstacle we cannot overcome. Tulad ng batong yun, inawi ng Panginoon, binuksan, nirolled on ng ating Panginoon. So same with us mga kapatid. Ano man yung obstacle na meron tayo, kayang pagtagumpayan, yan ang Diyos. Kayang tanggalin yan. God removes obstacle we cannot overcome. And Jesus is alive. Buhay ang ating Panginoon. Death has been defeated. Na mga kapatid, Jesus is alive. Buhay po ang ating Panginoon. Yan ang kahalagahan niya para sa atin. And also, grace is available even after failure. Kahit na makagawa tayong kasalanan, because still in a broken world, mga kapatid, nandito pa rin tayo sa pasirang-pasirang mundo, there's opportunity and chances na tayo bumagsak, magkamali at magkasala. But after that, the grace is still available for us. But it doesn't mean this grace is a license to commit sin, mga kapatid. Hindi po lisensya ang grasya ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Because grace can transform you, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay pwedeng makapagpabago ng pamumuhay mo. Grace gives you power to say no sa mga kasalanan, mga kapatid. And also, faith may begin in fear. Pwedeng magduda muna tayo, but eventually will grow boldness. Magiging matapang po tayo sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, and this still the message for the world today, mga kapatid. The tomb is empty. The stone is rolled away. And Jesus is alive. And because of He lives, mga kapatid, meron tayong pag-asa, merong kapatawaran, may purpose na tayo sa buhay. At higit sa lahat, mga kapatid, because He lives, we have eternal life. Dahil po nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya'y buhay, tiyak na meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. So the question is, mga kapatid, patapos na po ako, the question is not only whether the tomb is empty. Hindi po yun yung tanong kung walang laman yung libingan. The real question is, mga kapatid, what will you do with the risen King? Anong gagawin natin? After nang marinig natin itong katotohanan to, na ang Diyos na sinasamba natin, na ang Diyos na tagapagligtas natin ay buhay. What next? Anong gagawin natin? If Jesus is alive, then He is Lord. At if He is Lord, mga kapatid, then He deserves our trust, our worship, our obedience, our service. Deserve yun ng ating Panginoon. If He is risen, kung siya'y buhay, at siya'y talaga namang buhay, then we must respond to Him in faith, in repentance, and obedience. So ang response dapat natin, mga kapatid, sa katotohanan ito na ang Diyos natin ay buhay, pananampalataya. Ang response natin ay pananampalataya. Panampalatayaan siya, magtiwala tayo sa Kanya. At higit sa lahat, mga kapatid, hindi po natatapos sa pananampalataya. We must repent. Kailangan nating tumalikod sa kasalanan at sumunod po sa Kanya. Nauuna po ang pananampalataya, mga kapatid. No? Saka po susunod ang pagsunod po natin. Susunod tayo dahil tayo ay ligtas. Hindi tayo susunod, hindi tayo maglilingkod, hindi tayo sasamba para maligtas. Kundi ligtas na po tayo. Because of our faith, because of our grace, the grace of God na binigay sa atin,
we already saved, mga kapatid. So the obedience follow. Kaya mga kapatid, do not stay at the tomb. Do not remain in fear. Do not live as death still rules. The Savior lives. Ang kailangan natin gawin, come to Him, trust Him, follow Him, worship Him, mga kapatid. And ganun po ang ginawa ng women. The women came to an empty tomb and found a living Savior. The same Savior is alive na meron po tayo today, mga kapatid. Yung nabalitaan nila na Diyos na buhay is the same Lord na buhay ngayon, mga kapatid. The same Savior na nabalitaan nilang buhay is the same Savior is alive today and forever, mga kapatid. Mananatili siyang buhay. Kaya mga kapatid, He is not here sa tulibingan. He is risen and He is Lord. Tayo po'y manalangin. Father God, we worship You for this wonderful truth. Jesus, we glorify You. We lifted Your name on high. So wala naman pong ibang karapat-dapat kung hindi. Lord, salamat sa assurance nito. Salamat po sa napakagandang balita na ito. Na Ikaw ay nabuhay muli. At dahil po dyan, merong katiyakan ng aming kaligtasan. May katiyakan ng ang aming buhay na walang hanggan. Lord, salamat. Dahil napagtagumpayan mo ang kamatayan. Ngayon, meron kaming kaligtasan. Tiyak ang kapatawaran sa aming kasalanan at tiyak na mayroon kaming buhay na walang hanggan. Kaya Ama, dalangin po namin sa katotohanan ito na tulungan kami ng banal na Espiritu na nanahan sa amin na ipasamuhay ang katotohanan ito, na mamuhay at ipasamuhay itong buhay namin na daladala ang katotohanan na ang Diyos na pinaglilingkuran namin, na ang Diyos na sinasamba namin, na ang Diyos ay buhay at kasama namin palagi ang Kanyang presensya sa araw-araw ng aming buhay. Purihin ka, Ama, luwalhatiin ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magpatuloy na sa ating next na gawain po, mga kapatid. Sige po, distribute po natin itong itong mga elements po na to. Tayo po idadako sa Lord's Supper dahil nga po ay first Sunday. Sige, distribute nyo po. Ipamigay nyo na po. At habang hawak nyo po yan, pag natanggap nyo na po ang kopa at ang tinapay, ay manalangin po kayo personally, pagbulay-bulayan nyo po. Ipagpasalamat nyo po ang araw na to, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, pagbulay-bulayan nyo po, pagpasalamatan nyo po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y namatay para po sa inyo, binayaran niya ang ating kasalanan na dapat tayo magdusa, tumanggap ng puot ng Diyos, pero ang ating na pong Panginoon ang tumanggap, ang gumawa nito. Magbulay-bulay po kayo, manalangin po kayo po, mga kapatid. Kunin niyo po itong pagkakataon upang pasalamatan ang Panginoon. I know, you already did that, mga kapatid, itong nagdaang Holy Week. But this time, by remembering of what Jesus did on the cross, that He laid His body on the cross. Binalubay niya ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tinayaan niyang tumagas ang dugo niya
niya sa krus ng Kalbaryo upang linisin ang lahat ng karumihan natin sa buhay. Kaya take this an opportunity na pasalamatan siya. Pasalamatan siya. Dahil karapat dapat siyang tumanggap ng napakatamis na pasasalamat. And also take this an opportunity to ask forgiveness, mga kapatid. Maybe some of us may nagawang kasalanan, na-disappoint mo ang Diyos. Take this an opportunity, mga kapatid, para humingi ulit ng tawad sa Panginoon. Then after this, as we remember of what He did on the cross, pagkatapos nito, mamuhay ka na binago ng Diyos. Mamuhay ka na transform ng Diyos ang iyong buhay. Mamuhay ka na pinatawad ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Simulan mo ulit, pagkatapos ng araw na to, simulan ulit na lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Simulan mo ulit na maglingkod sa Panginoon. Simulan mo ulit na ayusin ang relasyon mo sa Diyos. At kung tapos ka na, mga kapatid, tumayo ka. Tumayo tayong lahat. Hayaan niyo po na basahin ko sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Sabi po dito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Taas po natin ang kopa. In verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gagawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang kopa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, sa oras po na ito muli, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo po muli, Ama, Panginoon, na kami ay humingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa po namin. Sa pag-disappoint namin po sa inyo. Muli niyo po kaming patawarin, muli niyo po kaming linisin sa aming mga karumihan at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon Hesus, tinataas po namin ang inyong pong pangalan. Niliwalhati namin ang inyong pong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God bless everyone. Tayo po lahat ay makakapag. Amen.
Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos sa oras pong ito? Salamat, Pastor Charles, sa isang magandang mensahe ng Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ay tayo po ay dumako sa ating offering message. Kung kayo po ay may mga Biblia, kayo po ay makipagbukas sa akin sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikinabubuhay niya." So, ito pong kwentong ito ay andun po si Jesus sa isang templo. Pinagmamasdan daw po niya ang isang yung mga naguhulog. So, nung unang panahon din po, mayroon pong mga tithes and offering po doon. Pinagmamasdan daw po niya yung mga naguhulog po ng pera. Naguhulog po doon sa isang lalagyanan. So, napansin niya yung yung mayayaman ay naguhulog din naman. Malalaki dahil bigatin. Alam niyo naman po kapag mayaman, madami po silang pera. So, mabigat yung malaki, yung hinuhulog nila. Pero napansin niya po yung isang mahirap na byuda. Alam niyo po yung byuda rito, yung wala pong asawa, ibig sabihin, nag-iisa lang siya sa buhay, wala siyang asawa. Mahirap po siya, naghulog po siya ng 2 kusing. Sa panahon po natin, yung 2 kusing, kinumpute po, ayon sa pag-aaral ay katumbas lang po nito ng 9 pesos sa po na yon. Pero ang sabi po ng Panginoon dito, mas malaki ang hinulog ng byuda. Ulitin ko po, ang byuda po ay naghulog ng sa katumbas po natin, kung yung itutumbas po natin yung presyo, yung 2 kusing po nung araw, ay katumbas nun ay 9 pesos lang po. Pero ang sabi po ni Jesus, mas malaki daw po ang hinulog po ng byudang iyon. Bakit? Dahil tinitignan po ng Lord ay hindi yung laki ng ibinigay mo, kundi yung puso sa pagbibigay. Amen. Yes, tama, malaki, pero nasa puso ba? Ayun po ang sinasabi ng Panginoon. Ang pagbibigay po kasi ay isang pagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Kanina nakita natin, na-remind tayo kung paano ibinigay sa atin si Jesus para sa ating mga kasalanan. Pinako siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Nalaman din natin yung napakalaki at napakalawak ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kaya, mga kapatid, kung kaya ng Lord na ibigay si Jesus, mas kayang ibigay ng Lord ang mga pangangailangan natin. Amen? Kaya sige po, tayo pong lahat ay tumayo. I-remind ko lang po, kung may mapapansin po kayo dyan na isang sobre, bago po kayo pumasok po dito, meron pong sobre dyan, iyan po ang lalagyanan po ng ating mga offering. So sige po, kung meron po na po kayong mga sobre dyan, itaas po natin at ito po isang dali po nating ipanalangin. Father God, we thank you po, Panginoon, sa perang ito, sa kayamanang ito, Panginoon. Ang totoo, O Diyos, ay hindi naman po kami ang may-ari nitong pera nito. Ito po ay galing lamang din po sa inyo. Anumang pong bagay ang nakikita at hindi po namin nakikita ay hindi po sa amin, kundi sa iyo po ay nanggaling ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, marapat lamang po namin
na ibalik ito. Itong perang ito ay hindi namin ipinagmamalaki. Hindi namin ipinagyayabang kung ano po yung nagawa po namin, Panginoon. Ito pong pagbibigay po namin, ito po ay isang pagpapakita ng pagtitiwala po namin sa inyo, Panginoon. Na meron kang magagawa sa aming mga buhay. Yun nga pong si Jesus ay ibinigay niyo po sa amin. Yun pa kayang mga pangangailangan po namin sa araw-araw ay masigit po magagawa po ninyo sa amin. Kaya po, Father God, nawa ikaw pong ito ay maparangalang ka, Panginoon. Magamit para sa kaluluwalhati ng inyong pangalan, Panginoon. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Nanyayahan ko po yung usher para po kolektahin po ang ating mga offering. Ang ating Sunday ay umaga at salamat po sa Panginoon kahit mahirap pong gumising ng maaga ay binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon kaya isang congratulations po sa bawat isa. Amen. So ang ating announcement po, next Sunday service ay 9:30. Balik na po tayo sa normal po nating oras. So, mas maganda po, before 9:30, nandito na po tayo para po kahit papaano makapagkwentuhan, makapagkumustahan po tayo, makapagpanalanginan before po service. So, next, ang ating kids church po, ngayon po, wala Jack, wala. So, next Sunday service, meron po tayong kids church. Naanyayahan ko po yung mga apo, pamangkin po ninyo. Kung meron po kayong kakilalang mga bata, mga kapitbahay po natin, pwede po nating dalhin po dito. So, yun, ang ating prayer meeting every Thursday, inaanyayahan ko din po ang bawat isa na makidalo. Mas maganda po na sama-sama tayong magpanalanginan. Ako pala. So, yun, mas maganda po na sama-sama. Kung hindi po kayo makakadalo, pwede po kayong makipag-chat po sa amin kung ano po yung mga prayer request po. Dahil mas maganda po iyon kung nakadalo na po kayo dito at talagang dumadagundong po ng mga panalangin po dito. So, ayan. So, ang ating next, ang ating Greenfields Bible Study. So, iniimbitahan ko po kayo. Isa pong gawain po ito. Gawain po ng Panginoon. Kaya, iniimbitahan ko po kayo na every Saturday, 4 p.m., ay sama-sama po tayo sa gawain ng Panginoon po doon sa Malolos. So, next, ang ating family camp. Ayan, sa April 16, malapit na po yan, 16 to 18. Yung mga sasama po, maghanda-handa na po yung mga registration fee nyo, saka yung pamasahe, even yung inyong sarili, ihanda nyo na dahil ako ay negative. So, iyon, purihin ng Diyos sa gawain ng Panginoon doon po sa Laguna. So, next, ang ating family day, yan, next week na po yan, Ay, next week pala. Sorry. 5 pa lang ayan, okay. Sa April 26, kung may mga pangbigay na po kayo, magkano yan? 280, 270. Pwede na po kayong maghulog-hulog, ganun. Para hindi mabigatan, medyo malaki din kasi, 270. So, ayan. Masaya po yan, attend po kayo. So, next, yung Alkansya offering. Ay, meron po tayong Alkansya, nung December po yun eh. Pero, sa family day na gagamitin, ay, meron na palang, may hulog na kami ron. Meron. Kumakalog yun eh. So,
Yun lamang, meron pa ba? Wala na. So, yung may mga bisita po pala tayo. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Kami po ay nagagalak bilang isang pamilya ng TLRCC na kayo po ay dumalo po sa aming pananambahan. Kami po ay natutuwa at salamat po sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. So inaanyayahan ko na po si Pastor Charles para po sa ating closing prayer. Yun, purihin po ang Panginoon dahil meron po tayong mga visitors. Nawa po ay na-enkwentro po natin ng Diyos. No, higit po sa mensahe ay kinatagpo po kayo ng Panginoon. I pray na we already have this relationship as a Savior sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga visitors po ito. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. But before that, ipanalangin po natin. Kahit doon na lang po, ipanalangin po natin ating mga visitors. Father God, we praise you, we glorify you, and gusto po namin ikaw ay pasalamatan at purihin sa buhay po ng mga bisita po namin ito. Salamat po, Ama, dahil sila po ay idinala nyo po sa inyong pong templong ito. Dalangin po namin, Ama, na ikaw po ay nakatagpo po nila sa sandali pong ito at naranasan po nila ang inyong pong presensya. Dalangin po namin, Ama, na hindi lang po sa oras po na ito nila naranasan ang inyong pong presensya, kundi paglabas po nila sa lugaring pong ito, we pray, O Lord, that every day ng kanilang buhay ay maranasan po nila ang inyong pong presensya. Nang inyong pong presensya ay kasama po doon yung inyong pong pag-iingat sa kanila, yung provision nyo po para po sa kanila, yung guidance at wisdom na magmumula po sa inyo ang patuloy po nilang maranasan. At higit din, no Lord, na dalangin po namin sa mga bisita po namin ito. Dalangin din po namin na sana po, O Lord, ay meron din po silang relasyon po sa inyo at meron din po silang kaligtasan na magmumula po sa inyo. We pray, O Lord, na tinanggap ka na po nila, nagtiwala na po sila sa inyo, na ikaw po ang kanilang tagapagligtas ng kanilang pong buhay. We pray, O Lord, na patuloy po nilang kumilos sa buhay po ng mga bisita po namin ito. We also pray, O Lord, na anuman po ang layunin, anuman po ang plano niyo po sa mga bisita po namin ito. We pray to use them mightily, O Lord, whenever aspect na paggagamitan niyo po sila. Continue to bless them, O Lord, upang maging pagpapala din po sila sa iba. Kaya Lord, muli ay pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa buhay po ng mga bisita po namin ito. We pray na hindi din po ito ang una't huli na makasama po nila. We look forward, O Lord, that after this ay makasama din po namin sila sa mga susunod pa po namin panambahan. And Lord, sa oras po na to, muli ang papuri at pagsamba at pagluwalhati po namin sa inyo pong pangalan. Salamat po sa makabuluhang inkwentro at banal na inkwentro na naranasan po namin sa araw po na ito. Kaya wala pong walang hanggang papuri, pasasalamat yung ibibigay po namin dahil sa oras po na to nag-uumapaw po ang kagalakan po namin sa aming mga puso dahil tiyak na naranasan po namin ng bawat isa ang inyo pong presensya at pagkilos sa araw po na ito. Kaya Lord, sa araw na to, we celebrate the Resurrection Sunday. Ang Diyos po namin ay buhay ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, purihin ka po, luwalhatiin ka po. Kaya Lord, I pray sa bawat isa po na nandito, ay inyo po silang ingatan at pagpalain sa kanila pong buhay. Dalangin ko din po, Ama, na patuloy kanilang maranasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. I also pray the family of each and every one of us, Lord, na nandito sa araw na ito, sa oras na ito, ay pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Na sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, ay maranasan din po nila ang inyo pong presensya. We pray, O Lord, na patuloy mong iparanas ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at higit pagpapala po sa bawat pamilya ng bawat isa. At ang bawat isa po na nandito, Ama, ay pagpalain niyo po siksik, liglig at tumaapaw. Lord, purihin ka, sambahin ka, luwalhatin ka. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon dahil I believe na na-enkwentro po natin ang ating Diyos at sabi sa salita niya, kada babanggitin daw po natin ang pangalan ng Panginoon ay magiging pagpapala po sa atin. Kaya po, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang threefold day.